Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang tanghali dito sa Pilipinas. Magandang umaga po sa atin sa Middle East. Welcome back sa ating pong YouTube channel again. At gagawa tayo ng panibagong reaction video at sariling opinion. Ang ating reactionan po for today, yung pagtawag ni ka-business na kausap si Estong at ang pagtawag din ni ka-business na kausap ang dalawang anak ni Estong na si Amora at si MM. So, bigyan lang po natin ng konting reaction yung mga komento na naririnig natin o nababasa natin. So, well, bago natin po ipagpatuloy mga ka-business, mga kapapi, baka sakali hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking munting bahay, pakipindot na subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo sa lahat ng ating mga nire-reactionan dito sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. Yun. So, i-proceed na po natin ang ating reaction dito. So, makailan lang po na may vlog si Ka-Business at ay nakausap nga niya itong si Estong while na naglalakbay sila papunta sa kanilang tutulungan na yung 86 years old ba o something, yung previous po nilang latest po nilang vlog na pagsugod nila hindi sa oras dun sa mga sa tinutulungan nilang yung citizen, senior citizen po. So, by the way, mga ka-business, ang ipopokus po kasi natin yung kwento o pagtawag ni ka-business kay Estong at sa dalawa niyang anak na si MM at si Amaru. So, yun, at narinig naman natin na binibigay ni ka-business yung number niya doon sa kaibigan niyang yung vlogger na nagbablog sa YouTube channel ni Estong, na kaibigan niya itong si Jerry, si Gary, sorry po, si Gary pala. At ayon sa kanya, binibigay ni ka-business yung number ni ka-business sa kanya para matawagan. So, ang sabi ni Gary, tawagan na lang po daw sa messenger para mag-usap sila. So, tinawagan at nag-usap itong si ka-business at saka si Estong. On that time, syempre ang pinag-usapan na yung at ang pangako o ang sinabi ni ka-business na pag bumalik na at pupunta si Estong sa ka-business family, automatically isa na siyang kagwang na mayroon siyang YouTube channel na Estong Kagwang Estong Official. Yun ang sinabi ni ka-business kay Estong. So, hindi pa natin alam kung kailan, kasi nasa work pa raw itong si Estong, kung kailan sila pupunta doon sa bahay ni ka-business. Nadala niya ang dalawa niyang anak. So, on the other side po mga ka-business, mga kapapi, nakausap din ni ka-business itong dalawang anak ni Estong na si MM at si Amora. So, tinatanong niya kung siyempre, concerned si ka-business sa pag-aaral ng mga bata. Alam naman po natin yun na si ka-business talaga ay concerned about sa pag-aaral ng mga bata. So, ang tanong ng bata nitong si MM, kung kailan daw bibisita si ka-business doon sa kanila sa bahay. So, yun kay ka-business, kakausapin niya pa itong si Estong bago sila pupunta dyan sa bahay. So, ang karamihan na nagko-comment na nakikita natin, napaka-positive na sana nga daw ay babalik na ulit itong si Estong dito sa ka-business family
para mabuhay daw uli ang Tambalang, Bay, Papaya at Estong. Alam naman natin yon noon na napakakwela at napakasaya nitong si Bay at saka si Estong on the time. So, yun na nga, at mayroon ding nagsasabi na ano natin sa komento, nababasa natin sa komento na yun daw ang hinihiling nila noon pa, na itong Kabisnes at saka Estong ay magkasundo ulit at kumbaga magtatrabaho uli doon si Estong kay Kabisnes. At mayroon pa tayong magandang nababasa dito sa komento na ito, ang pagtawag ni Kabisnes kay Estong. So, sa madaling salita po mga kabisnes, mga kapapi, no, wala naman pong talagang nakikita tayo na ang taas ng pride nitong si Kabisnes kung sa pag-uusapan tungkol sa ganyan. Kumbaga, nagkalabuan man, nagkasamaan man ng loob, andun pa rin ang ugali ni Kabisnes na makipag-ayos sa mga taong, kumbaga, syempre nasaktan siya doon, no? Lalo na dito kay Estong, nasaktan talaga si Kabisnes dito kasi bago pa man ang lahat, si Estong ang laging kasama ni Kabisnes bago niya nakilala itong si Bay Papaya, si Bong at yung mga iba pa niyang mga kagwang ngayon. Kumbaga si Estong ito ang pioneer niya bago pang dumating si Bay Papaya at itong si Damulag. So, mga kabisnes, mga kapapi, yun naman talaga ang hinihiling ng tao na bumalik na si Estong dito sa Kabisnes family. Na noon pa naman ay gusto na talaga ni Kabisnes na bumalik at makipag-communicate ito sa kanila. At syempre siguro sa nagawa ni Estong noon ay nahiya siyang makipag-communicate kila Kabisnes dahil na may nagawa nga siyang nasaktan si Kabisnes, di ba? Pero sa ganun pa man, ayan, at through sa invitation ni Kabisnes sa kanyang birthday this coming September 23, na buhay po at nagkasundo na ang si Estong at si Mr. Kabisnes. Kumbaga wala na yung samaan ng loob, nagkaayos na sila kasi kahit ano pa man, syempre kumbaga si Estong ang may kumbaga ang medyong may kasalanan dito kay Kabisnes, nasaktan si Kabisnes, pero si Kabisnes pa rin ang naghanap ng way para magkasundo sila ni Estong, di ba? Si Kabisnes pa rin ang may pusong sinasabi nila may pusong ginto dahil siya ito ang nagpakumbaba sa lahat ng mga taong nagkasala sa kanya. Siya pa rin ang humingi ng sorry, siya pa rin ang humingi ng patawad sa mga taong may gawa na nanakit sa kanyang damdamin, na dati niyang tinutulungan, dati niyang inaalagaan, na biglang umalis na walang dahilan. Syempre masakit yun para kay Kabisnes, pero after all, sa lahat na nangyayari, siya pa rin itong kumuha ng pamamaraan, gumawa ng paraan para magkasundo-sundo na ang lahat. So, mga kabisnes, mga kapapi, bihira lang naman talaga ang tao na siya ang nasaktan, pero siya ang magpakumbaba, Wala naman sigurong masama na ikaw na ang nasaktan, ikaw pa rin ang magpakumbaba, ang hihingi ng sorry o hingi ng kapatawaran sa taong nagkasala sa iyo, di ba? Wala namang masama noon. Mas maganda pa rin o mas masarap pa rin sa pakiramdam ang magpatawad ka kahit ano yung malaking kasalanan ng isang tao sa iyo. Ang importante, marunong kang magpatawad, marunong kang magbigay ng pagkakataon sa mga taong nanakit sa iyo. Yun, ito ang pangungugali ni Kabisnes na ganito, na kumbaga hindi siya nagtatanim ng galit o hindi siya nag-iisip kung ano yung nagawa sa kanya ng tao. Basta ang sa kanya ay maayos at magkasundo-sundo. May iba lang nga naman talaga. Siyempre, matatapik natin ito, mga kabisnes, mga kapapi. Mayroon din naman talagang ibang tao
nananakit sa damdamin ni ka-business na ayaw talagang magpatalo. Kumbaga, ayaw humingi ng pasensya o ayaw humingi ng sorry o kapatawaran kay ka-business after sa ginawa niyang hindi maganda, no? Example na natin, bakit pa natin hindi diretsuhin, no? Diretsuhin natin tulad nitong si Rick Aningat. Ayan na naman siya, nagko-comment na naman siya uli dito sa mga upload ni Thinking Body dito kay Jonathan. So, tingnan niyo yung si mismo na si Mr. Ka-Business ang nagpakumbaba dito nagpakumbaba dito sa lahat sa kanila, kasama itong si Rick Aningat. Pero hindi pa rin si Rick Aningat hanggang ngayon na nagpakita o tumawag nagpakita ng kanyang pagpakumbaba o pagsusori o paghihingi ng kapatawaran dito kay ka-business. Ang ginagawa niya ay nandito pa rin, nagkokomento pa rin na laban kay business, hindi ba? Hindi tulad nitong si Estong, kahit nagkasala man siya, nung napanood niya ang imbitasyon ni ka-business para sa kanya ay gumawa din ng way itong si Estong o itong kumpare ni Estong na si Gary na makipag-connect kay ka-business, at least magkapatawaran at magkaayos, magkasundo sila muli. Naiisa rin naman sila nang galing dito kay ka-business, hindi ba? Hindi naman natin pwede ipagkait yun, mga ka-business, mga kapapi, ano. Eto naman, lahat naman talaga sila ay galing sila kay ka-business kasi tinulungan sila ni ka-business, di ba? Tinanggap, tinulungan, kumbaga itrinato na kabilang sa pamilya niya. Pero after all noon, ginawa pa rin nila na ganon ang mismo na si Mr. Ka-Business ang magpakumbaba sa kanila. Pero ang taas pa rin ng mga ego nila, ang taas pa rin ng kanilang ihi. Ewan ko kung nahihiya ba o sadya naman talagang may balak na walang ibang taong walang kapursigihan na magpatawad o hindi magpursigi na makipag-ayos. Yung katulad nitong si Rick Aningat, andyan na naman siya. Nag-uumpisa na naman siya uli, nagkokomento laban kay ka-business. So well, hindi po ang topic natin dito kay Aningat, ano. Later po, topic natin ang kanyang pagko-comment na naman dyan. So, etong ang pagtawag ni ka-business sa mga bata, na talagang sabik nga naman talaga si ka-business dito sa dalawang batang ito na anak ni Estong. Alam naman po natin kung gaano kamahal ni ka-business, no, itong mga bata. Kahit naman hindi anak ni Estong, lahat naman ng mga anak ng mga kagwang, mahal na mahal ni ka-business yan. Alam natin yun, nakikita natin at nadadama natin yun. Lalo na si Mrs. Ka-Business, ang hilig niya sa mga bata. Bagamat malalaki na yung mga anak niya, yung anak ng mga kagwang ang kinagigiliuhan nitong si Mrs. Ka-Business. So, nakita naman natin kahit true tinig o boses lang ni ka-business, ay nakikita natin kung gaano niya kamiss yung anak ni Estong na si MM at si Amura. At nakita natin ang mga ni Estong, ang mga anak ni Estong, lumalaki ng gwapo, lumalaking pogi sila, diba? At umaga, para silang sinasabi ng mga nagko-comment, nagkamukha na daw ang anak ni Estong. Parang si Papa Ka-Business na nila ang mukha ng mga anak ni Estong. At eto nga, masaya, no? Masaya yung pakiramdam ng mga viewers ni Ka-Business dahil nga nagkasundo na ang dalawang panig. Tumawag si Ka-Business at nag-usap na rin sila ni Estong, at nagpahayag din itong si Estong ng kalooban niya na sa kanyang pagkakamali dati. Syempre, masakit din daw sa kanya ang nawalay siya kila Ka-Business. Kumbaga sa pagkakataong ito, hindi na daw niya palalampasin ang pangalawang pagkakataon ibibigay sa kanya ni Ka-Business. Sa bagay, mga Ka-Business, mga kapapi, no, wala naman yatang charity vlogger na nakikita natin pinopokus niya dyan sa kanyang mga kagwang o sa kanyang team ang kanyang pagiging isang vlogger, hindi ba?
Hindi nakikita naman natin si Mr. Ka-Business, ano, hindi lang naman sa mga kagwang niya, no, kami din na bilang isang reactor niya ay kung humihingi ng tulong sa kanya, hindi naman talaga siya nagdadalawang isip na hindi kanya tutulungan. Ganon kabait si Ka-Business. Bilang isang reactor, ako makapagsabi ako, no, kasi nakita lang naman natin, no, hindi lang talaga nakikita natin sa ibang tao na tinutulungan niya. Hindi lang naman sa amin bilang isang reactor o dyan sa mga kagwang bilang kagwang niya. Kahit sa ibang tao, hindi man lang niya kaano-ano. Pero nandoon ang puso ni Ka-Business na matulungin sa mga kapwa, sa kapwa niyang nilalang. Diba? Kasi ang kanyang katwiran, tao lang naman tayo, hindi ba? Kailangan natin magtulungan. Kung sino yung dapat tulungan, ay tulungan natin. Yon ang vocabulary ni Ka-Business. Ang isa pa, ang marunong kang magpatawad kahit gaano kalaki ang kasalanan ng tao sa iyo. Kasi ang kay Ka-Business, ang Diyos nga ay marunong magpatawad. Tayo pa kaya, tao lamang, hindi tayo marunong magpatawad. Siyempre, kailangan natin yon. Patawarin ang taong nagkasala sa atin. Magkasundo, mag-ayos para maging masaya. Hindi ba kasi andun pa rin nabubuo yung pagmamahalan bilang isang team. Kahit nagkalabuan kayo, andun pa rin yon ang mga alaala ng nakaraan ng inyong pagsasama bilang isang team, bilang si Istong na dyan siya kay Ka-Business na nakilala, di ba? Bilang isang Ka-Business na marami siyang kagwang kahit masakit man sa kanya ang nangyari noon, pero hindi pa rin yun niya, kumbaga hindi siya nagtanim ng sakit o hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang puso. Ang kanya ay pinalabas niya ay ang pagpapatawad sa bawat isa. Yon ang ating Ka-Business, di ba? Nakita naman natin sa mga komento, ano, napakabait at napakabusilak ng puso ni Ka-Business. Siya ang naggumawa ng way para magkasundo sila nila Estong. Hindi ba lahat naman, hindi lang naman si Estong ang kanyang inimbita sa kanyang birthday para magsama-sama at mawala na yung samaan ng loob. Magsama na ulit tulad ng dati sa kasayahan ng bawat isa. Yun naman ang gusto ni Ka-Business, ano, yun ang hinihiling niya, ang magkapatawaran at magkaisa. Ang team niya dati na nagkaroon sila ng gap, ang gusto niya ay magkasundo. So nasa ibang panig na yon na ayaw makipagsundo kay Ka-Business, nasa sa kanila na yon. As long as nagbitaw na si Ka-Business na inimbitahan lahat yung mga taong nanakit ng damdamin niya at gusto niya ay magkasundo-sundo na lahat. Noon pa man nanawagan din yan siya na nag-aantay siya pumunta si Rick Aningat sa bahay niya, pero ang ginawa nitong si Rick Aningat, andyan na naman, nagko-comment na naman. So well, mga Ka-Business, mga kapapi, hanggang dito na lang. May reaction po tayo dyan kay Aningat na naman dahil nandyan na naman siya nagko-comment. Hanggang dito na lang, mga Ka-Business, mga kapapi, sana nagustuhan ninyo po itong aking reaction video. Kung nagustuhan ninyo, mga Ka-Business, mga kapapi, please paki-subscribe na ang aking munting bahay at pakipindot na ang notification bell, at please share and likes and comment my videos, yung mga reaction ko po. And then please don't forget to subscribe Ka-Business Official Papa Dins TV at ang pangalawa nilang channel, ang Ka-Business Family, at ang 6 at ang 7 kagwang po. Excuse me, mga Ka-Business, may nadagdag na isa, si Damulag, ay 7 na sila ngayon. Paki-subscribe po natin ang kanilang mga YouTube channel, ang 7 kagwang, at ang mga best friends ni Ka-Business na si Wakiwak TV, Kahimas TV, Bong MTV, at ang only one friend ni Papa Din, si Papa Sundot TV. Paki-subscribe po natin sila, at ang lahat ng aking magigiting na reactor, si Nataong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Mamplers Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay,
Annalisa Reality Vlog, at ang MK Inday Okray TV, at ang inyong lingkod po, huwag niyong kalimutan, Alminda Mix Vlog. Paki-subscribe po. So, ito po ang inyong lingkod nagsasabi, may Allah bless us all, at binabanat mga ka-business. Bye-bye po. See you again.